Hello guys, good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti kayong kalagayan mga titos, mga titas. Ano bang date ngayon? Long weekend tayo, no? 21, walang pasok. Lunes yun, 28, wala rin pasok. Ito mga kababayan ko, ang MMDA, kung pa ito mga kababayan ko ngayon nila napansin to. Kasi mga kababayan ko, di ba yung pre-pandemic ba yun? Or post-pandemic? Or bago, di ba meron tayong bike lane? Nagagamit naman yun ng mga nagbibisikleta, pero meron pa rin ng mga nakamotor po, mga motorcycle riders, na ginagamit pa rin ho yun. Diyos ko, hindi ba kayo nakakaintindi? Maski nga yung ibang mga apat ang gulong pag medyo malawak ang bike lane, dumadaan pa rin doon. Hindi ko malaman doon sa mga iba kung may pinag-aralan, mga taga-bundok, primitive, hindi marunong magbasa. Nakikitang bike lane na nga yun Di ba? Alam nyo dito sa amin, sa lugar namin, mayroon medyo commercial na street dito. Yung bike lane, wala. Inutil po ang gobyernong Quezon City. Pasensya na po sana mali po ako. Inutil ang gobyerno ng Quezon City at ang barangay namin. Pasensya na po. Totoo naman po Sana mali ako. Wala, pinaparadahan na po yung bike lane. Sana man lang kung magda-drop off lang sila, okay lang yun. Hindi po nakahimpil sila ron mga ilang minuto. Ito sabi ng MMDA. Motorcycle riders using the bicycle lane in EDSA will be fined. Magmumulta kayo ng 1,000 daw starting this week, Monday, according to the Metropolitan Manila Development Authority. Ito rin MMDA. Nines Kugon din to, pakitang tao. Parati naman ang binabayad ng mga nagmumotor Hindi naman lahat Maski nga yung bangketa, ginagamit ng mga nagmumotor Pasensya na po doon sa mga riders May kaibigan akong may best friend akong motorcycle rider. Tapos kung ngayon lang ito, tagal-tagal na to. Tanggalin na lang yan kung kung di napapakinabangan ng mga bike lane. Sa amin nga di ba magkabila, wala, pinaparadahan na. In an advisory posted on Facebook, the MMDA stressed that the bicycle lane in EDSA is intended for cyclists, not for motorcycle riders. Tama yun. Nasusunod ba? Nasusunod ba? Ang tanong natin, nasusunod ba yan yung mga nagmumotor? Marami ako nakita na talagang dinadaanan niya mga kababayan ko. As I said, maski bangketa, yung sidewalk, doon pa rin sila dumadaan. Pag sinita mo, sila pa nagagalit. Yung ibang riders may mga riders na matitunurin at may mga riders na kamote, hindi marunong magbasa, walang pinag-aralan. Masakit ang sasabihin ko, walang pinag-aralan ibang mga riders may kaibigan ako sumusunod naman basta kung pag dumaan naman ang bisikleta, ang bike sa motorcycle lane, hulihin din yun. Hindi naman pwede yun hulihin din yun Pero yung dito, walang kalaban-laban ang bisikleta pag nasagi ng motorsiklo. Di ba? Kaya, yung mga kababae natin, mga nakamotor, sumunod naman, napakasimpleng batas. Ang bike lane ay para sa bisikleta. Kung naintindihan nyo ako, ang bike lane ay para sa bicycle lang, hindi sa motorcycle. Entiendes? At ang mga nagbibisikleta naman, ang motorcycle lane ay para sa mga motorsiklo lang. Para ibabalansin natin para hindi naman magalit sa akin mga riders Kaya yung nagbibisikleta, huwag kayo sa gitna. May bike lane kayo. Huwag kayo sa motorcycle lane. Meron kayong may espasyo kayo sa mga bisikleta. Siguro mga 1.5 meters yun or 2 meters. Doon lang kayo. Para maging patas Ang MMDA naman, huwag kayong maging Nines Kugon. Pakitang tao kayo May mga ibang pumaparada dyan, mga number 7.
O, number 17, sinisitan nyo ba? Isang palakasan dito, porque government official eh. Hindi nyo na inaano eh. Ayun, base sa monitoring ng MMDA, sa EDSA, ayun, ginagamit pa rin. Dinadaanan naman nagmumotor, kaya malaking bagay din yung 1,000, lalong-lalo na kung nagdi-deliver ng mga nagmumotor dyan, o ginagawang hanap buhay, tapos mumulta kayo 1,000, masakit yun. Sumunod kayo sa batas para wala kayong multa. Diba? Napakasimple lang naman ng sumunod sa batas para hindi kayo mapinahan. Dapat kasi noon mga 1980s nilakyan ng EDSA yan. Tsaka dapat meron elevated highway. Wala eh. Hindi ko malaman kung bakit di ginawa ng yung mga nakalipas sa administrasyon. Dapat sa ibang bansa may mga elevated highway eh. Sa atin wala eh. Ewan ko ba. Shoutout muna tayo ha. Ang shoutout natin ay sino ba parati nanonood sa akin? Ito. Ang isa shoutout ko ay sino ba to? Ito si Angel Mix Vlog. Sana napapanood mo ako. Ate Ruby Vlog, Cherry Papoy's Adventures, Oxy Stab, Doc Juday, Shirley Mendrano, Michi Tigerfield TV, Sinjin 82 Vlog Official, Mamalin Official, Jane Barona Vlog, Amlena Vlog, Tess Sabala, Nanay Eva TV, Tatay Chairman Jovan Kim, Mayang Vlogs, Endon SK Vlog, Rebs SK Jamming Vlogs, A Heart Purple, Junito Marinado, Mayra T. Sanchez, Kabitek TV, Rhea May, Perolino, Rudy Reyes, Edwin de Guzman, Tony Marcian, Lisel, Easy Mix TV, Dawigay, Chaps de la Cruz, Arlene Vlogs, Jalian ng Saudi Arabia, Daria Licarte ng Israel, Evelyn Urase, Evelyn Official, Jovis Official Channel, Tess Padolina, Eunice and Virgis Tandem, Pierre DM, Team Sandot Vlog, Tita Marie, AB Inir, SG, Lani Loren, Maarting Nanay, Marites Coho, Kabater Naga, Rosebird Adventure, Ferdy Albino, Jessa Marie Guevara. Si Rosebird at saka si Ferdy Albino, mga friend ko si Kabate, si Rosebird sa YT, si Ferdy Albino, talagang best friend ko yan. Mga nagmumotor din yan, matitino yan. Angie of San Francisco, Charles Lumawig, Darpan, Namaste, Casablanca, ay nawala. Anong nangyari? Ayan. Ano nangyari? Sayang. Ayan. Jorens Vlog Official, Jorens Vlog, Christy San Miguel, mga kababayan ko. Hindi ko, alam mo yung sa bayan natin, sa ibang bansa naman talaga pinatutupad ang batas eh. Walang palakasan. Dito lang sa ating mga babayan ko, i-implement mga 1 buwan lang, mga 2 buwan. After that, luluwag sila. O kaya, yung ibang natin mga kababayan, mga nagmumotor, mga dikotse, nagbabiolate sila, di ba? At meron tayong mga kababayan na hindi ko malaman, siguro may mga pinag-aralan naman, malaki naman ang mga signages na do not enter, pero papasok. Di ba? One way, papasok. Anong tawag doon? Primitive. May signages na nga, papasok pa. No left turn, magle-left. No right turn, magra-right turn. No U-turn, mag-U-turn. Ang tawag doon, primitive. Pasensya na po Dapat madisiplina tayo na talaga once and for all eh. Hindi ko malaman sa ibang kababayan natin eh. Ako hindi ako perfecto Nag-violate din kami noon. Pero hindi namin ginagawa na. Pumarada kami sa mabuhay lane. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. God bless sa inyo mga titos, mga titas. At saka peace sa inyo lahat. Bye. Salamat.